Saganang mamamayan. Diskusyon ng taong bayan. Serbisyo para sa publiko. Usapang pamayanan. Saganang mamamayan. Programa para sa mamamayang Pilipino. Ay, Friday na po ngayon. Masayang Friday sa inyo lahat. Masayang Friday, Nelson. Ay, masayang Friday, Jen, at sa lahat nating kababayan, saan man panig po ng mundo kayo naroroon. Ano man po ang inyong paniniwalang politikal, relihiyon, at iba pa, ano man po ang inyong lahi, abay, lagi kayong welcome dito po sa programang Saganang Mamamayan. Ayan. Nako, mukhang magandang ating talakayan ngayon. Ha? Ano ha? At siyempre po, mamaya may update tayo para kay Sen Marcoleta. Ayun, Yan. oo. Siyempre, kapag Biyernes, alam naman natin, Dapat kasama natin kasama siya. natin si Senador Marcoleta. Sapagkat alam niyo na po, kaya mag-update na lamang kami ng kanyang kalagayan. Ayun, Yan, ho. oo. At ilata, mamaya ilabas ka natin yan. Pinuntahan niya napasok ni TJ Mendoza, Nelson yung loob ng Quezon City Jail. Oo, pinacheck, ano? Pinacheck at doon. Ulitin natin i-report na yun mamaya direct ha, para makita natin ano ba ang kalagayan sa loob ng Quezon City Jail at ang posibleng pagkukulungan. Hindi pala, yung pinagkukulungan. Nandun siya. At doon po, wala pong VIP treatment. Wala. Nauna doon si Bong Revilla. Sumunod, ilang linggo lang ang pagitan, dumating naman doon Jinggoy Estrada. At sumunod ay, yun na nga, Senador Marcoleta. Tapos, Susunod na si Robin Padilla. Nasusundan naman ni Senador Alan Peter Cayetano. Kaya sila po doon ay 5 na. Ayan, 5 na. Bago po matapos Ganun ba? ang buwang ito. Yun kayang yung hinihintay ko, yung kayang cheese escudero, mapupunta rin doon? Depende sa gagawin yung mga pagkilo sa mga sinaharap. Ganon? Kasi may nabalitaan ako, parang hindi daw masaya ata doon sa paghawak niya bilang presiding officer. Kaya nga. Kaya kumbaga sa Naka-standby lang yun. Nasa balag ng alangan. Ayun, Standby all you need. Naman, chismis na naman yung nasagap ko. Para anyang masyado kang pumaparehas. Ano bang? Hindi na ho tayo magtataka. Kasi ganun ba? Noong mga nakaraan, nangyari na di ba? Nangyari na, doon pa lang ho sa pag-agaw ng Senate presidency, di ba, ng majority, alam na natin kung ano ang laro. Ang laro, di ba? Bagay, siguro, tingnan natin yung performance. Kasi sabi nila, meron daw mga nasisiyahan, pero meron din daw hindi nasisiyahan. Oo. Kasi nakakalimang araw na yung pagdinig, di ba? Oo. Siyempre, bilang presiding officer, tinitignan nila ngayon kung paano ba hinahandle ng presiding officer yung takbo ng pagdinig. Ano naman daw ang kanilang masasabi sa performance ni Senate President Win Gatchalian? Hindi na pag-usapan yun. Hindi. Bakit hindi na pag-usapan? Wala. Senate President yun di ba? Walang bilang na. Wala ba? Na impeachment na pinag-uusapan Sayang naman. Kasi tsak yun ang mapag-uusapan doon, yung presiding officer. Di ba, paano niya pinipreside? Well, again, sabi natin, may natutuwa, meron din namang hindi natutuwa. Hindi, kasi kung halimbawa, may sinasabi ang presiding officer, pwede naman tutulan ng Senate President yun Ay, overall Sabi niya? I object, ganon? Mr. Presiding Officer. As a Senate President, my view is Ganon. higher than Pwede you. niyang sikuhin ng gano'n rin. Parang, Di ba? hindi yan ang usapan Ito, dito. Di ba? Pwede. Pwede yun. So, pag-aaralan yun, Oo. Tapos, meron pang isa, sinasabi mo, hinug na. Hindi pa lang tayo nagsabi noon. Si Ombudsman Boying Rimulya, hinug na rin ang kaso noon. Ano naman yan? Sino Ay naman yung yun? Joel Villanueva naman. Oo. Hindi. Di ba? Inulit niya, di ba? Ayun, Di ba, na hinog? Oo. Sabi nila, nung hinog na, dinala nyo rito, bulok na Ganun. So, ulitin natin, magpapahinog ulit tayo. Di ba, magpe-preliminary investigation? Oo. Kaya medyo matagal-tagal pa yan. Ayun. Oo, matagal pa yan. So, maraming hinihintay doon.
Ombudsman Boying, si dating Speaker Martin Romualdez. Teka muna, sa mga senador muna tayo. Senador muna, senador. Kasi yung latest kay Senador Robin Padilla, Oh. yung tungkol sa obstruction of justice, di ba? Okay. Na sumakay sa kanyang kotse si Robin Padilla. Yes, Senador, Senador Bato. de la Rosa. Oh, yes. Noong kasagsagan na gusto siyang arestuhin. Oo. At madaling araw, umalis sila, sumabay si Bato sa kanya. Wala daw siya sa sasakyan. Sabi niya, partner, pakisabay ako sa inyo. Kaya ang sabi ng yan ay obstruction of justice. Ganon? May arrest warrant ng ICC eh. ICC, tapos bakit mo hinayaang tumakas? Yun lang. Ang problema kay Senador Robin Padilla, hindi siya nag-file ng counter affidavit. Wala raw. Hindi mo nag-file? Wala dito. Meron kanina sa conference. Si mismong si Ombudsman na nagsabi. Ganon. Si Senador Robin Padilla po, hindi naman nagpapile ng kanyang sagot. Alam mo ba kung ano ang katumbas pagka hindi ka nagpile ng sagot? Ano ibig sabihin nun? Parang wine-wave mo yung karapatan mo na tuligsain o tutulan yung isinasampang kaso sa'yo. Yun palang implikasyon nun. At kapag ka ganon, pwedeng sabihin ng ombudsman na, sa tingin mo pala, walang halaga tong kasong ito, hindi mo sinasabi kung may basihan o wala, ipapile na namin ito sa Sandigan Bayan. Ayun palang ibig sabihin nun. At pagka yan na naipile na, maglalabas na naman ng warrant of arrest. At pag naglabas na ho ng warrant of arrest, ikukulong na po si Senador Robin Padilla. Hindi, pero yung kaso niya, parang mukhang bailable naman ata yun eh. Kung ako kay Senador Robin Padilla, hindi muna ako magbe-bail. Ganon? Papakulong ako. Bagay, pwede. At least magkakasama-sama na tayo doon sa At saka sa mga susunod na panahon, di ba, lumipas ang mahabang panahon, magandang pelikula yan, Jen. Anong pelikula? Apat na alas. Apat na alas. Cuadro de alas. Cuadro de alas. Kasi yung ginawa niyang pelikula, yung 10,000 hours eh. Meron ba bago? Hindi dati. Yung kay Senador Ping Lacson yun eh. Ganun ba? 10,000 hours ang title dun eh. Bakit? Nung nagtago? Ganun? Nagtago siya, di ba? Nung sa panahon ni Yun dating... pala. Siya pala gumawa ng no? Si Ruben Padilla ang bida doon. At tapos, dahil nakakulong na si Robin Padilla. Kasi sabi ko nga, naisip niya siguro, para ma-dramatize ito, hindi ako magpapiansa. Bilang protesta. Bilang protesta. Dati na naman akong bilanggo dito eh. Sanay na ako dyan. At saka magkakasama kami doon. Mali mo, makagawa kami ng batas doon. Kung paano... Baka magkaroon sila ng doon. Ang tawag doon, nung... ng session. Session, Magkakaroon kami ng batas kung paano makakatakas sa mga bilanggo. At tapos, yung SEA Games, inaimbestigahan ni NBI Director Melvin Matibag, di ba? Ayan, kasama yan. Ipapile din yan sa ombudsman. Plunder yan, malaking pera yan eh. Tapos plunder, aarestuhin din si Senador Cayetano. Nako. 5 na sila. So mula sa 4 alas, magiging... May isang joker. Kasi 4 lang, cuadro de alas lang, isang joker. Hindi, mapapalitan na, 5 na eh. Ganon? Dapat magiging... 5 fingers. Bawal yun. Bawal ba yun? Bawal ang 5 fingers ako. Si Robin lang ang papayag. Nga pala, no? Pagka 5 na, Voltes 5. Voltes 5 na yan. Voltes 5, pwede. Let's bolt in. Ay kung may dumagdag pa, halimbawa. Sino? Nagpahuli na rin si Bato. Kaya lang, sa ibang bansa pala sa dadalhin. Ito ang problema kapag inaresto si Bato. Kasi meron ng babala ang US eh. Doon sa sinamang makikipagtulungan sa ICC. Halimbawa, inaresto nila si Bato. Anong gagawin nila? Dadalhin nila sa ICC? Di madadagdagan yung kanilang atraso sa Amerika, Jen. Bagamat sa ngayon siguro, hindi nyo pa nakikita kung sasabihin nila, hindi, wala naman epekto yan. Hindi naman nila pakikialaman ito kasi Pilipinas tayo. Hindi na naman citizen ng Amerika tong si Bato. Tsaka si Digong. Mamalay nyo, pagdating ng ilang panahon pa, di ba? Nga naman, ano? Alam ba, humingi sila ng tulong.
O kaya nagpalit ng presidente, di ba? Ganun ba pwedeng mangyari doon? Oo naman. Oo. nga, no? At hindi na malayong panahon yan. Ha? Aha. Kaya tinitingnan lang ho natin kung ano mga posibilidad na mangyayari at hindi na ho tayo dapat na magulat. Aha. Halimbawa, yung sinabi namin na arestuhin si Robin, ay hindi ho, sa takbo ho ng mga pangyayari ngayon, hindi, siguro ng mga a few months back, parang sasabihin nyo, ay hindi gagawin yan. Malabong mangyari. Malabong Pagbibintangan mangyari. na politika, ginagamit natin, tapos selective tayo. Wala ang kinakasuhan lang natin, yung mga kalaban natin sa politika, Oo. yung mga oposisyon. Pero pagka kakampi natin, sumang-ayon sa atin, lumipat sa atin, ay hindi natin kinakasuhan, hindi natin gagawin yan. Ayun. Noon yun. Noon. Pero ngayon, wala na ho eh. Nag-iba na ihip ng hangin ngayon. Hindi, kasuhan nyo na kasuhan yan. Ikulong na ikulong. Ikulong na lahat yan. Kaya hindi ganun. mo malabo mangyari na matupad nga yung Bolt Test 5. Oo. Bolt in sila. Let's bolt in. Bolt in sa loob ng bilangguan. Pero meron daw isasama pa pwede. Nasaan eh? Sino pa yan? Bukod sa mga senador. Sino pa? Ayun, kinukumpirma na po ngayon ni Ombudsman Crispin Remulla Na malapit na sila maghain ng reklamo laban kay dating Speaker Martin Romualdez na son. ayan naman ang sasabihin ko tungkol dyan, Jen. Yan naman yung pampalubag loob. Ba? Pampalubag loob sa mga pangyayari ngayon? Oo, para wag ka munang ano sabi niya? Ano sabi niya yung mismong word? May press con, wala ba tayong video niyon? Meron. Anong sabi mismo? Nauna na pong tinukoy ng Office of the Ombudsman si Romualdez bilang mastermind na son. Ba, mastermind? Itinuro siya ni Ombudsman Boying Remulla. Malaking yan, ha? Siya daw po ang mastermind sa bilyon-bilyong pisong anomalya sa mga flood control projects ng pamahalaan. Kaya lang, doon ako may alinlangan sa ginamit niyang salita, ha? Malapit na. Yung isa nga, hinog na dyan. Gano'n kalaw nga, no? Isa hinog na raw eh. At saka yung malapit na dyan, alam mo ba? Pwedeng, ang ibig sabihin yan, 1,000 taon mula ngayon. Ganon? Yung malapit na. Kasi hindi pa nga niya dinagdaan ng nasa mga pintuan. At bukod sa kanya, Nelson, ito ang pagbuo na rin daw po ng kaso laban kay Chis Escudero Na naman? at kay Joel Villanueva. Hindi, lang Tuloy yan. pa rin daw po yan. Wala yan. Ito, gusto mo marinig? Yan ang malabo. Ito, Hindi ako naniniwalang sinabi ni Ombudsman yan. Paririnig ko sa'yo. AI yan, yung video na yan. AI yan, peke. Dami Di ba, Oo. pag dilitaw mo yan, palagay ko, maputi dyan si Ombudsman. Dati nang maputi yun. AI? Pagka masyado maputi, AI yan. Pintahan natin. Yung boses, hindi akma, hindi sync. Ganon? Oo, Totoo. AI yan, alam ko AI. Akma ito. Lahat ng mga Totoong sinabi ni Ombudsman yan? Ang daming reporter na nakasaksi at nakapakinig eh. May saksi pa? May saksi. Ako pa nanonood din ako sa online eh. Meron tayong ebidensya? Meron. Hindi yan hearsay? Hindi, talagang ipinahayag niya. Sige nga. Direct, ipanood nga natin. We're very close to filing the plunder charges, but we still have to cross the T's and dot some I's and probably put periods in sentences. Yun na lang, ganun kalapit na yan. That's why I didn't deliberately talk about that. Pero the cases are just about ready for preliminary investigation. Kalapit na yan. Talagang yan. Sinasabi ko sa inyo, mahirap kalaban ang maraming magagaling na abogado at maraming pera. Sabihin ko sa inyo yan. Ako, aminado ako dyan. Walang madali rito sa ginagawa namin. Walang madali rito. But we can explain it better later. But sir, will it still stand without Secretary Bonoan testifying? Ano yan? Ayun. Sabi mo, malapit na yan. Ganyan-ganyan, ang liit lang sinasabi. Pero, ganyan na lang. Sabi niya, gano'n. Sinukat pa niya. Ganyan. Baka iba naman yung sinusukat na yan dyan. Hindi. Baka iba yung sinusukat niya yan. Ha? Kasi yung panahon, hindi mo naman masusukat. Tingnan natin. Ay, bakit ba? Sinukat. Ay,
Sinusukat yan ng daliri yung panahon? Yan. Pwede pala yun? Katibayan, sabi ko sa'yo. Ganyan-ganyan na. Parang ano lang. Malapit na yan. Natatawa ko kay Ombudsman eh. Oh. Kasi ang tagal ko na narinig yung malapit na yan eh. Oo. It's thesis. Tiyan mo sabi niya yung ano? Thesis? Yung Malapit thesis, na sa... Gumagawa pa ng thesis. Matagal Gumagawa yan. doon ng thesis. Siyempre, mayroon ka pang defense dyan, kung ano-ano. Na yung isa pa sabi niya, kasi mahirap kalaban yung maraming pera eh. Ayun, oo. Di ba? Oo. Ibig sabihin, si Marcoleta, walang kapera-pera, kaya nakasuhan niya. Ginastos lahat sa ano eh. Ginastos kasi lahat sa, campaign eh. Oo. Ganon. Kasi, tama nga, laki nga naman ang kaibahan noon. Kung marami kang pera, hindi mo basta-basta mapapakulungan naman. Ang daming, no? Talaga naman, Eh, si Senador Marcoleta, walang kapera-pera. Nangungutang pa minsan. Nautangan pa nga ako 20 eh. Diyan, medyo kapos kami sa kulungan. Eh, no, ha? Eh, yun po ang... oo nga, no. So, ang tinutukoy niya dyan, Nelson, ay ito pong si dating Speaker Martin Romualdez nga, at saka itong dalawang senador, Chis Escudero, at Senador Joel Villanueva. Oh, yun po ang kanilang binabagay. Malapit na yan. So, maghintay-hintay lang kayo. Yan ang ano, yan naman ang hindi... Kasi yung malapit na... Sabi nung kanta yan eh. Paulit-ulit tayo Sabi nung kanta yan, Malapit. malapit. Malayo man malapit. Yun, yung malayo man at saka yung malapit, isa lang ang ibig sabihin nun. Oo nga, no. Pero sabi niya, malayo man malapit rin, ay makararating din. Oo. Ang problema, kung hindi natin alam kung kailan makararating yung kaso na yan, Nelson. Kasi kaya ako hindi kumbinsido dun sa term na malapit na. Dapat kasi diyan sabihan mo ng... Kasi katulad dati, di ba? Bago mag-December 25. May makukulong na. Wala namang nakulong eh. Ayun, may petsa na yun, ha? E di lalo na yung malapit na walang petsa. Well, ako naman, i-expect natin kasi magiging bahagi ng SONA yan, Nelson. Hindi pwedeng talikuran ng Pangulong Bongbong sa dating na SONA itong bagay na ito. Kaya lang, di ba? Kasi doon niya sinabi yung mahiya naman kayo eh. At yun daw ang nag-trigger kung bakit nagkaroon tayo ng malawakang investigasyon dito sa flood control anomaly. At ang ispang pinagdududahan ko kung bakit hindi makakasuhan, yung sinasabi niya makakasuhan na yan, kasi may babala dyan di ba? May babala? Tatandaan mo na sinabi ni Congressman Martin Romualdez na I will not go down alone. Oo. Gumawa din siya ng video tungkol dyan. Pagkatapos nun... pag sa akin yung isinisi yan, akong mastermind dyan, hindi ako papayag, ako lang. Hindi ako babagsak ng ako lang. Ako lang mag-isa. Sino tinutukoy niyang isasama niya doon? Si Erwin Tulfo ba? Hindi, siguro. Hindi. Ang problema, ituturo, mukhang kinuhang state witness si Bonoan, na isa sa agenda ata si Bonoan, parang ituturo si Martin Romualdez Ayun nga. Sino naman yung sinasabi? Halimbawa, ituloy nila, ha? Kaya yan ang pinangangambahan ko na hindi nila itutuloy dahil natatakot sila dun sa I will not go down alone. Bagay, diba? Kagaya na ginawa ni Saldico, di ba? Ang dami nang pinagsasabi. Hindi nila na pinansin kasi kung sino-sino nang naituturo ito, pagka ito naman na nagsalita, at sabihin niya, totoo yung sinasabi ni Saldico, dalawa na sila. Corroborating na. Tapos, meron pang mga bodyguards. Ang dami na nila dyan. Hindi, sino nga ituturo nila? Kaya nga sinasabi ko. Kaya wala namang kinalaman siguro si Boying Rimulya dyan, baka maituro. Hindi naman siguro gagawin yun, Hindi malay natin, di ba? Bagay. Kasi siya yung magpapail ng kaso babalikan niya. Ikaw pa nga yung nagturo sa amin na ganitong gawin. Paano kami makakatakas dito? Ikaw ang DOJ secretary nun. Malay natin, di ba? Oo nga. Di ba? Pero, teka lang. Kung halimbawang sino nga, Kasi kung halimbawa si
ang binabanggit nila, si Secretary Bonoan, kinuha nila state witness eh. Hindi, inabsuelto, di ba? Di ba? Sweldo nga siya. Kung kukunin kang state witness, Ito, halimbawa, tinuro niya si... may tuturo kang sa tiyak yun. Ang sabi nga ni Miko Oh. Calabano noong nakaraan, testigo siya para kay Speaker Martin Oh, Romualdez. yun, di ba? kita mo na. Oh. Oh. So, para sa kanila ay mas malaki, mas big fish si Speaker Martin kumpara kay Secretary Manny Bonoan. Ayun nga. Oh. Halimbawa, na-file na yung kaso. Okay. Eh, maglalabas na naman ng bagong video si Speaker Romualdez niya. Sigurado yan. Ah. Kasi I will not go down alone eh, di ba? Oho. So, magsasabi yan ng kung ano mga nalalaman niya. Nako, Di ba? sino nga ang... At yan yung pinangangambahan natin na dahilan kaya hindi nila makasukasuhan. Dahil baka nga magsalita at magturo ng kung sino-sino, di ba? Oho. Kasi doon pa lang sa mga ex-soldiers, ikot na ang ano nila, di ba? Hindi nila baka malaman kung anong gagawin Hindi pagtatakip kaya eh. ituturo nila yung mga nakakulong na ngayon. Halimbawa, ang utak ko nito ay si Senador Marcoleta talaga eh. Siya hong... Ayun, hindi ko lang alam kung paano nila tatanggapin yung bagay na yan. O kaya naman, tuturo ba nila si Jinggoy Estrada o kaya si Bong Revilla? Ang utak po nito ay si Bong Revilla. O baka naman na maituro nito, ang utak po nito ay si Bryce Hernandez. Ayun Siya lang. ho ang nagmi-meeting sa amin, siya ang nag-uutos sa amin na gawin ng lahat ng ito. Si Bryce Hernandez, district engineer lang. Di lahat itong mga Hindi, boss. Alcantara yun eh, district engineer eh. Mas mababa pa si Bryce Hernandez eh. Oo Oo, nga pala. tao lang niya yun. Nung nawala ata yung Alcantara, yung pumalit ata yung Bryce. Di ba? Oo nga pala, no? Oo. Oo. Di pa paano? Sabihin ang ituturo nila, pinakamaliit pa sa kanila. Malam. Hindi. Hindi, pero ang bigat to sinabi kasi ni Secretary Boying. Ano ba yung mabigat dyan? Sabi niya, si Romualdez daw po bilang mastermind. Hindi naman niya sinabi sa press con yan eh. Ganon? Oo, ano lang yung background. Ganun ba? Kahit ulitin mo yung ano, hindi na niya sinasabi yan. Na si speaker ng ano? Oo. Gusto mo iparinig uli? Sige, Wala parang niyang yun. Wala. Ang binanggit lang niya kayo na, konti lang, maliit lang, ganyan, maliit na tingnan lang. natin para hindi tayo magtalo. Sige. Tingnan natin. Wala naman wala pa sa sinabing Yung part mastermind. lang na yun, sige, sige. Ulitin mo nga, direct, isa pa nga, para Dapat sana pati yung tanong para naintindihan natin eh. No? Oo. Sige, i-play na lang natin kung ano available. We're very close to filing the plunder charges, but we still have to cross the T's and dot some I's and probably put periods in sentences. Yun na lang, ganun kalapit na yan. That's why I didn't deliberately talk about that. Pero the cases are just about ready for preliminary investigation. Kalapit na yan. Talagang ano yan. Sinasabi ko sa inyo, mahirap kalaban ang maraming magagaling na abogado at maraming pera. Sabihin ko sa inyo yan. Ako, aminado ako dyan. Walang madali rito sa ginagawa namin. Walang madali rito. But we can explain it better later. But sir, will it still stand without Secretary Bonoan testifying? Nelson, tungkol doon sa mastermind, ano? So ito pala yung nauna na niya sinabi. Nauna daw pong tinukoy ng Office of the Ombudsman na si Romualdez ang bilang mastermind sa bilyong pisong halaga anomalya sa mga flood control projects ng pamahalaan. So hindi ito sa press ko na ito. Oo, hindi. Noon pa Background na yan. niya, background story na ito pala. Hindi, bakit magbabago ba ito pag nagkataon? Hindi nga natin alam eh. Oo. Hindi, siguro kung magiging state witness na nga naging state witness na nga, di ba? Si Secretary Bonoan, sino ituturo ni Secretary Bonoan? Na mas mataas sa kanya. Kasi kung kukunin kang state witness, mayroon kang ituturo mas mataas sa'yo, di ba? Yes. Hindi ka naman pwede maging state witness na ituturo mo. Yun pong utility, yung guardian. Mga janitor. Yung janitor po. Sila po ang mastermind ng mga pangyayaring ito. Samantalang ikaw ang nangangasiwa sa departamento. Oo. Di ba? Kasi kung yan may nangyayaring anomalya, di dapat ikaw ang nagpigil kung hindi ka kasabot dyan. Di ba? Siyempre, ako ang boss dito. Ba't yung gagawin yan? Huwag yung gawin yan. Oo, dapat ganon. Ako ang cabinet secretary dito. Hindi ko pinahintulutan yan. Kaya nga. Oho. Yun. Meron pa pala dyan eh. Ito, hindi kasi kompleto yan. Nagkausap na pala sila sa telepono ni Speaker Romualdez. At saka si Boying. Oo.
Ba? Binanggit ba kayo na sa press con? Meron dito sa akin eh. Oho. Ewan ko kung hindi, bakit Ano daw wala tayo. napag-usapan? Ang sabi niya ay nag-explain daw si Martin ng kanyang side. Okay. At ang sinasabi niya, he had no hand in many things. Wala siyang kamay. Oho. Wala siyang kinalaman sa maraming bagay. Okay. Oo. Sabi pa nga niya dito, he was trying to make a case, his case that he had nothing to do with anything. Ayun. So, dinay ni dating speaker ang lahat ng aligasyon. Tsak naman yun. At saka hindi naman siya aamin siguro na, oo, ako nga. Imposible naman gawin ni Speaker Martin yun, Nelson. Di ba? Oh. Ayun. So, yun ngayon. Ang pinag-usapan daw nila, flood control anomaly, yung kaso na yun. Oh, yung flood issue na yun. control. Oo. At ang sabi pa niya dito, Jen, ha? Hindi ko naman kinuha ang opisinang ito, yung ombudsman office, ha? Hindi ko kinuha ang opisinang ito para magtakip kahit kanino. I didn't get this office for that. Hindi ko, hindi ako nilagay dito para, lahat ng mga kakasuhan dyan, ha? Ikaw ang screen. Ganon? Oo, ikaw ang pagtakpan mo kung... Yun ang tama. Hindi ho yan, hindi ko gagawin yan, sabi ni Ombudsman Remulla. Ayun pala. Yan tanong, naniniwala kaya ang mga tao? Bilang isang Kabiteño, taal na taga Cavite yan. Taga-Taal ba yan? Batangas yun. Hindi, nga pala. Taal na taga Cavite. Walang kinatatakutan talaga yan. Matatapang yung Kabiteño, Nelson eh. Ganun ba? Oo. Kahit pa sabihin mong ikaw naglagay sa akin bilang ombudsman, pagka mali ka, susuwagin na kita. Yan ang ano. Lalo ngayon, nakumpirma na siya bilang ombudsman, Nelson. Nakumpirma na ba siya? Nakumpirma na eh. Kasi meron na siyang 6 na taong termino eh. Bilang ombudsman. Yes. So, ibig sabihin, kahit mawala ang Pangulong Bongbong niya, tapos ang termino nila, mananatili siyang ombudsman. Oo nga. Diba? So, ang kanyang katwiran, hindi ako tinalaga dito para pagtakpan ang sino man. Baka sa simula lang. Sa simula, no? Sa simula. Pagbibigyan ko kayo. Dati, siguro, papagbibigyan, in-appoint nyo na ako. May fixed term na ako. Ako ng ano rito. Constitutional offices niya, hindi ba? Independent body na ako. Independent, Hindi nyo na ako mapapakialaman. Mapapaalis yun lang ako dito sa pamamagitan ng impeachment. Hindi ako basta-basta mapapaalis sa terno ko kasi fixed term ako ng 6 years. Ayun. Di ba? Kaya ipakukulong ko si Robin Padilla at si Senador Alan Peter Cayetano. Ayan ang matindi. Hindi talaga... Hindi ako na wag niyo akong tatakutin dito. Wag. Kaya ngayon, ang balita ko siya na kinatatakutan ngayon. Ng mga? Ng mga public official. Nako po. Don't ask, sabi niya. Don't dare me. Oo nga, no? Huwag niyo akong subukan. Tama din naman yun. Yan ang sinasabi natin. Kaya lang, titingnan natin kung gaano katagal yung ganun. Diyan, ang sinasabi niya. Kasi malapit na eh. Sabi niya, ganun na lang eh. Malapit na. Kasi pagka nagawa na niya yun, magiging batayan na natin yan. Totoo. Diba, sinabi mo, kailan mo ako babayaran ng utang? Malapit na. Ganun. Ayan, Diba? At least nagkakaintindihan na tayo. Pagka sinabi yun, malapit na yan. Babayaran kita. Ayun. Kailan? Ganun. Lapit na. Ibig sabihin, di ba? Galing. Diyan din nangyari dating Pangulong Erap, di ba? Yung sinabi ng gumanyan eh. Kano daw yung pera. Hindi, pala. sabi nyo, okay. dahil sa hand signal, nagkagulo-gulo eh, no? Pinakamabuti, maglakbay muna tayo. Maglalakbay po ba kayo sa pamamagitan ng mga sakyang pandagat? May paalaala po ang PPA. Panoorin po natin. The Philippine Ports Authority, or PPA, is the nation's premier maritime agency, steering the course of progress through the archipelago's vital ports and harbors. PPA is among the strongest economic performers in Southeast Asia, according to Drury Maritime Research. This translates into bigger figures for the economy, creating a ripple effect in all sectors. PPA's mission is to provide modern, sustainable, and resilient port infrastructure and facilities to provide responsive, reliable, and efficient port services, and to promote a regulatory framework that is transparent, fair, and
and relevant to the needs of all stakeholders. To keep pace with the global trends and improve operational efficiency, the PPA has implemented various technological upgrades. Mas maganda lang pong bumiyahe ngayon sa ating mga pantalan dahil nakita naman po natin mas madali na, mas convenient para sa lahat. Lahat po ito ay bahagi ng ating pagsasaayos ng ating mga pantalan para na rin po sa matagal ng hinahangad o nire-request ng mga pasahero natin na gawing mas maganda at mas kaaya-aya po yung mga pantalan natin, lalong-lalo na po yung mga terminal para po sa lahat. Legasiya po nating lahat ito na tayo ay makakaalala so many years from now na tayo po ay naging bahagi ng pagpapaunlad po dito sa pantalan. The Philippine Ports Authority stands resolute. Its mandate, vision, mission, and transformative projects, setting the course for a maritime future that resonates on a global scale. Philippine Ports Authority, linking the Philippine Islands to the world. Marami pong salamat, PPA. Magbabalik po ang Saganang Mamamayan. Mga kapatid, mga kabarangay, mga kasambahay, mga ka-SGM, panaloklak na. Heto na po ang panalo tip para masulit ang budget natin sa bahay. Doon na tayo sa Always Panalo. Yan po, pure gold. Mababa ang presyo, very convenient sa dami ng stores nationwide at laging kompleto. At may Pure Gold mobile app din po. Kaya doon sa mga ayaw pong lobas, ay mag-order na ho at magpa-deliver. Gamit po ang Pure Gold mobile. Ang mahalaga, download nyo na. Yan. Pure Gold mobile. At sa patuloy na laban kontra lamok, may bagong proteksyon para sa bawat pamilya. Lion Tiger Mosquito Killer Coil. Isang sindi, tuloy-tuloy ang proteksyon buong gabi. Tangkilikin sariling atin at siguradong may FDA permit na sa tamang timpla at hindi nakakalason. Safe, matibay at sulit sa budget. Tigre sa tapang, layon sa lakas. Lion Tiger Mosquito Killer Coil. Lamok, pepok. Yan o, tangkilikin natin, sariling atin yan eh. Gawang Pinoy po yan, pare ko. Lion Tiger. At ito pang isa. Gusto bang bumata, Nelson? Oo naman. Ay, gusto niyo bang bumata, mga kababayan? Imagine a treatment that doesn't just cover up pain or aging, but actually helps your body repair itself. That's what we do at BioVitalis. We bring advanced regenerative therapies like exosomes closer to Filipinos. Para mas maaga pa lang, we can slow down aging, improve recovery, and protect long-term healthy. Start your journey to better health today. Yan po ang BioVitalis. Yung? Ganda. Magandang umaga muna, Nelson. Hapon na. Ay, hapon pala muna. Sorry. Good afternoon po. Shout out naman po sa aking anak na nasa Doña Faustina Housing. Aba, kapitbahay ko pala ito ha. Si Erika Lorraine Haka. Birthday po niya bukas eh. Aba. July 18. Oo. Advance happy birthday anak. Sumusubaybay po lagi ang Ricky Haka na nandyan po sa bahagi ng Palawan. Ayun. Sabi naman ni June Besa ng North Point, Hong Kong, Nelson, Aha. pabati naman, Jen, Nelson, Yan. ang aking butihing may bahay, ang ate Michelle Sakluti Besa. Birthday po niya ngayon eh. Aba. Ngayon mismo ang kanyang birthday. Birthday, Ate Michelle, naku, wala kayong kakibu-kibu ha. Birthday niyo pala sa araw na ito. Ang mga taga North Point, Hong Kong ay masayang-masaya po. Siyempre, sa pangunguna po ng June Besa sa pagsapit po ng inyong kaarawan. Ayan. Ano bang masarap na sa Hong Kong ngayon, Nelson? Hong Kong. Yung Oo. yung Xiaolangbao. Ano yan, soup? Hindi, Ano ano yan? yung parang Tinapay?
Oh, para may ano Pansit? yan, parang siomay na malaki na meron ano sa loob. Oo. Ganon. Xiao, anong tawag? Dimsum. Dimsum ito. Xiaolongbao. Xiao Long Bao. O-ordering ko lagi. Ako ang nag-imbento niyan eh. Xiao Long Bao. Oo, Nelson Lubaw yan. At tunog nga, no? Nelson Lobao. Oo, Xiang Laobao. Oo nga, no? Totoo nga. Salamat po ng marami, ha? Ayan. Talaga naman, Si Kuya Eran Besa naman. Jen, happy viewing sa inaanak ko, Angelo Orolfo. Sa Maligaya Building at sa kapatid ko na nasa North Point. Ayun, Hong Kong, belated happy birthday kay Papa Tony Besa. Ayun. Sabi niya ni Kuya Eran Besa. At shout out muna tayo bago tayo magpatuloy dito sa mga nasa San Diego, California. Oy. Sa Chula Vista ay madaling araw pa lang ngayon. Ganon. Nagbabantay sila ngayon, Jen, ha? Nang? Ng gusali. Ayun, oy. Ka Cesar Florendo. Ayan, sa Chula Vista. So, parang hindi sila antok Ay, parang nanonood sa atin. nanonood sa atin. Ay, salamat po naman ng marami. Ang Kasa ni Korea rin ay nanonood kasama. Malungkot daw si Kasani ngayon eh. Ay, oo. Sanay daw sa kapag Biyernes, kasama natin si Senador Marcoleta. Yun nga. Wag po kayo malungkot dahil Malungkot po kayo pag sinama namin kasi malamang pagka nagkataon kasama na kami papasok sa kulong. mas malungkot yun. Pagka sinama kami sa kulungan, wala na magpo-programa dito. No? Yan nga, oo. Sabi niya, tinakas yung dalawa, no? Talaga naman. Ayun. Eto pa, shout out din sa mga kasamahan natin dyan sa Burnaby, British Columbia, Canada. Wow. Sina Brother JC Cad, Jason Mangalindan, Jenny Belen, Eileen Ladub, Cherilyn Eugenio at Ray Eugenio. Ayan. Nabati kayo ni Ate Ruby, RJYC Vlog ng Vancouver. Ayan. Ay, pabati naman daw po ang aking anak na si Centena Joy A. Villa. Birthday po niya ngayon. Mula po kay Tatay Ben at Nanay Sha. Salamat po. Centena Joy A. Villa, happy birthday. Binabati ka ng iyong mga magulang. Parang dami may birthday sa araw na ito, no? Biyernes eh. Happy viewing naman kay Caproylan Enriquez Jr. dyan sa distrito naman ng Spain. Oy, puro sa Madaming abroad dyan viewers natin sa Spain. Oo. Ito nasa abroad din. Ay, hindi pala, malapit lang pala ang Ka-Joel Mangandi. Ka-Joel, akala ko nasa abroad din kayo. Nandito lang siya, nasa tanggapan at nanonood pala sa ating palatuntunan ngayong hapon. Ayan. Huwag natin ubusin, mamaya. Meron pa. Haba Mamaya pa ng naman, oras. mamaya. Next batch yung pagbate, ha? Ito pala, yun. Nasa prompter. Ito pa, 7th birthday daw po ni Zoe Natalie Basig ng Lucena City. Kaya happy birthday sa'yo, ha? Bata, Ayan. 7th birthday eh. Magandang hapon din po at happy viewing sa mga taga lokal ng Eastwood Rodriguez. Lalo na kina Kuya Robel Canyaveral at Camadelo. Ayan, salamat po. Ayan. Salamat po sa patuloy niyong pagsubaybay sa ating palatuntunan. Ano pa bang mga maiinit na issue ngayon, Nelson, na dapat ay may bahagi natin sa ating mga kababayan? Dumadami ngayon ng napapansin mo sa social media yung insidente ng mga violence. Yun nga yung sinasabi ko yun dati nawala na sa karsada yan eh. Ngayon ay viral yung yung rider ba yun? Yes. Rider. Ng yung motorsiklo, di ba? Tapos magano ka ng pasahero. Yung MC taxi, motorcycle taxi. Yun. Ba'y matakin mo ano yun? Pagdating sa destinasyon, inagaw yung motor niya, di ba? Tapos sinaksak pa yata. Yun na nga. Namatay, di ba? Kaya merong isa ngayong rider, sinulatan niya yung helmet niya sa likod. May notice, no? May notice at sinasabi niya, Ayan, no? Ano mo nakalagay? Buntis po ang asawa ko, wag
nyo po ako sanang saktan. Ako, napaka-pangit namang lahat ng babiyahe, may ganyan. Yun na nga. Kasi may nakita rin akong sa taxi, ganyan din eh. Di alam kaya nung, baka naman ako may nagloko sa kanya, dinikit na sa helmet niya, o sinadya ba niya Sinadya kaya? niya yan. Siya, ganun. siya niyan eh. Eh kasi nga, nagbabaral yung nangyari sa kanilang kapwa motorcycle taxi operator. At lahat ng bumabiyahe ng gabi ay natatakot na. Lalo na yung dadaan ng madilim Oho. na lugar. Nako. General Melencio Nartate, sir. What's happening to our country today, sir? Di ba yun na sinasabi nila na ang petty crimes, yung mga patuloy daw ang pagbaba. Ang sabi nga ng PNP, mas maligtas na daw ngayon eh. May statement sila today na mas Ganun ba? ligtas ngayon. Huwag kayong mas ligtas daw po ngayon. Ayun Kaysa pala, ayan yun. Ayan, no? PNP statement to recent incidents involving motorcycle taxi riders. Oo. Hindi nyo po kasi maaalis sa isipan nila itong ganitong mga pangyari. Viral lagi sa social media. Di ba? Ayan, sabi ng PNP, makikipagtulungan sila sa ride-hailing company matapos ang magkakahiwalay na stabbing incident sa motorcycle taxi rider sa Caloocan City at Cavite. Oh, kita mo Hindi na. lang pala isa yan, 2 beses pa. At ako baka naniniwala, baka mas marami pa yung iba. Hindi lang nagre-report, Nelson. At saka hindi nagpo-post sa social media. Ayun, oho. Oo. Hindi malayong mangyari yan. Oo. Eh ngayon po, matatawagan talaga ng pansin ng part ng Philippine National Police. Akala ba natin wala na yung ganyan? Ang report naman na tinatanggap natin, Nelson, kabaliktaran doon sa report ng PNP. Tsaka nakikita kasi natin sa social media kayo, mabilis na eh. Yun, oo. Na- Tsaka ang dami kasing CCTV. Oh, yun pa. Oh, may documented, nakikita. In Yung iba fair- naman nabibidyohan. Yun, in fairness naman, siguro sa part ng PNP, Ginagawa lahat ng paraan. ginagawa nila ang lahat ng kapal, nahuhuli. Yung Oo. nang hold up to sa isang burger stand ba yun? Oh, nahuli din. Nahuli din po nila. Eh, ang problema, ang kaibahan, mukhang daring ngayon. Ha? Parang Ayun. hindi natatakot. Eh pero ang isang layunin po ng ating PNP, kaya tayo nagpapakalat ng tao, prevention. Yes. Deterrent dapat sa krimen. Ang problema nito naganap na po yung krimen Walang takot no? Di ba? Oo. Ibig sabihin, yung mga taong gumagawa nito, walang kakaba-kaba. Di ba? Oh. Ang sabi nga ng PNP daw, pagka may kahina-hinalang aktibidad, Oh. o kayo ay may nangyayaring krimen, itawag lang sa 911. 911. Abagay, ito ang pinalalakas nila ngayon yan, no? Eh sana, kasi meron sila dating mabilis ang pagresponde ng 911 Oh, di ba nga, si General Torre pa. Ayun, 3 minutes to response. Pero again, inuulit natin, deterrent dapat. Nagaganap na po yung krimen Kaya lang, kahit na hindi i-report, di ba? Ayun. Dapat, bago pa man mangyari, na-intimidate na yung gagawa Kasi lalo ngayon, ang dami ng CCTV, madami na mga pulis. Lagi nating hinahalimbawa, Nelson, sa Japan. Di ba? Sa mga ibang bansa, wala ka makikita pulis sa karsada. Wala, pero matino yung tao. Kasi alam nila na maraming nakabantay. Doon lang dyan sa doon sa sinasabi ko na sistemang ginagawa sa Taiwan. Oh. Di ba may pedestrian lane? Oo. Ito, napapanood nito kasi nung nakaraan may pasyente, di ba? Oo. Bibili ng gamot, nasa gasaan Okay, tama, Di ba nabalita yan. Oo. Nasa pedestrian lane. Oo. Kasi doon, ang patakaran, pagka may pedestrian lane, priority ang tao. Yan, tsaka mag-slow down dapat ang Yes. sakyan. Alimbawa, may nakita ka ng tao na nasa pedestrian lane, Oho. nakatayo ha? Oo. Kahit na nakahinto, Oo. hihinto yung sasakyan at patatawirin Kasi ka. priority yung pedestrian. Hindi katulad dito sa Pilipinas, pagka may tatawid, uunahan nung sasakyan. Pag huminto ka, sinahan ka pa ng malakas. Gaganunin ka pa. Mali po yun. Oho. Alam mo kung bakit matino sa Taiwan Bakit? na walang gumagawa ng ganon? Oho, Kasi bakit? di ba, pedestrian lane, Oo. may CCTV, Oo. oras na nakita ka nila, halimbawa, ano ka, tapos inunahan mo yung tao, Okay. kahit nakahinto yung tao pero nakatapak sa pedestrian lane, hindi ka uminto, Oo. multa ka. Magbumulta ka ng katumbas dito ay, kung hindi ako nagkakamali, 50,000 pesos ang isa. Ayun, malaki ang pala multa. Madami daw na pagmulta noon. Oho. Sana may ganyan din sa atin. Kasi hindi ho biro yung Sa atin, pagtawid dito Sa atin ang uso, death threat. Ano yung death threat?
huwag kang tatawid, nakamamatay. Oo nga. Tama. Death threat yun. Death. Delikado ka noon. Baka kasuhan na may naglagay noon. Di ba? Si Bayani Fernando pa yan. Bawal yun. Oh. Di ba death threat yun? Oo, pero kung pedestrian lane, tama namang tawiran yun di ba? Ayun talaga. Kaya oo. dapat talaga, pagka nakakita ka, kung ikaw ay matinong driver, Oo. pag nakakita ka ng mga guhit-guhit na pedestrian lane, dahan-dahan na. Oo, hindi po pwedeng dire-diretso pa rin, di ba? Kasi kumbaga, nasa isip na ng tao yun eh. Pagdating mo na, sa kanila, sa ating kasi, nakikipagunahan sa traffic light, hindi naman pinapansin yung pedestrian lane eh. Nga, Yung hindi- zebra crossing na kung tawagin, Hindi di ba? pinapansin. At saka yung zebra crossing, dapat bawal mong paradahan yan. Oo. Ang iba, humihinto dun eh. Doon sa harapan. Doon sa mismo, kaya ang tao, walang dadaanan. Hindi, baka tawid, di ba? Oo. Pati yung mga motorsiklo, ganun, hindi rin Yun. alam mga rules eh. Wala. Dapat may... Ewan ko kung ano itinuturo. May nagpatupad pa ng mahigpit, di ba? Nakita mo yung nangyari kay Gabriel Go, nasuspindi tuloy. Yun naman kanya, sobro naman kasi, mabigat din mga salita kasi ni... Sumobra naman. Oo, sumobra naman sa Dapat kanya. lang, tama lang. Oo. Okay naman yung manita eh. Oo. Public official kasi tayo eh. Kumbaga tayo dapat ang higit na nakakaintindi. Public servant. Public nga eh. servant Public tayo. servant eh. Tayo Oo. tagapaglingkod di ba? Kahit pa sabihin mo may mali yan, sabihin mo, teacher ka pa naman eh. Baka ituturo mo pa sa mga estudyante mo yan, mga ganyan eh. Ikaw itong unang lumalabag sa batas. Sabi, teacher ka pa naman, Oo. wala kang helmet. Oh. Anong ituturo mo sa mga estudyante Ayun, mo? mga ganun. No? Kaya pagpunta ng mga bata Oho. sa classroom, Oo. yung teacher naka-helmet. Pati sa classroom naka-helmet. Naka-helmet. Oo. Tama na po yun eh. Pero para pagsalitaan nyo na pa yun ng gano'n. Ano? Wala tayong karapatan. Wala Ano yun mo tayong na lang? karapatan. Wala po kayong helmet. Bakit po ba kayo Pasensya walang na helmet? po kayo, di ba? Hindi sige po. Ngayon lang nyo ba ginawa ito? Pagbibigyan ko yan, first time nyo na di ba? Ayan, oo. May mga ganon, di ba? Sa susunod, di na pwede yan. Oo. Di tayo lalayo sa SBMA lang eh. Oo. Kapag sinabing, kayo ho ba'y taga rito? Ay, hindi, dayo po ko. Wawarningan po namin kayo, Yes, ha? oo. Warning muna kayo. Bibigyan ka ng ticket, ano ang lisensya mo, na may warning. Paglagpas mo doon sa kabilang kanto, umulit ka, ay, hindi na po pwede. No compromise dito. Kasi alam ng tao na no compromise talaga, huhulihin ka. Hindi mo Di pwede ba? sabing, kaibigan ko po si, si Nagbanggit ka pa Moss. ng pangalan. Si Bert Mosso, kilala ko po yun, director dito yun. kukulong ka doon. Ayun, baka madami pa si Bert Mosso, makulong kayo dalawa. Yun ang kasi kung ang tao, alam nila, na kapag kami paglabag ka, no compromise, hindi na ba, baka humingi pa ng pasensya yun eh. Yes. Di ba? Ako sa akin nangyari na noong nakaraan lang eh. Oo. Nawala sa isip ko, coding ko pa ng Biyernes. Okay. Inubas ako pag ikot ko. Hinarang pa ako ng enforcer. Sabi ko, Sir, coding po ko. Ha? Ano bang araw ngayon? Sabi ko, ano bang araw ngayon? Kako, Biyernes po ngayon. Nako, pasensya na ho kayo na wala sa isip ko. Di sabihin, magalang kang ganun ho ba, sir? Kasi andyan na naman ako yung bahay ko, malapit na eh. Ganun pa. Pero hindi naman ako sir, sir, broadcaster ka pa naman. Tanga-tanga ka, makapo na ka eh. Sir, ganun ho ba? Di ba? Minsan aminado, pero minsan nasa pakikipag-usap din naman. Gaya nung teacher, nakiusap, pwede ba, wag mo na itong i-upload. Ano nga naman, siyempre. Ang problema, in-upload pa rin ata. Yun nga. Di ba? Yun po ang ating sinabi. Minsan maayos sa pakiusap lang naman eh. Hindi At saka sa tayo, hindi tayo tutol sa pagpapatupad ng disiplina. Di ba? Ayaw tayo. Kasi sanay naman tayo sa disiplina eh. Totoo. At magandang sinasanay ang mga tao sa disiplina. Kasi sa ikabubuti po natin lahat yan. Yes. Siguro sa simula, hindi ka sanay, magagalit ka. Totoo. Dinidisiplina ka eh. Pero pagka... Kasi nasanay tayo sa walang disiplina. Ayun no? nga. Ay, doon lang sa maliit na kalsada dyan eh. Papasok ka dyan. Nako ang dami Nagsisiksikan. Siksikan. Una-unahan di ba? Totoo. Ayaw pumilya ng iba. Kaya kailangan ng mga magbantay para lang sumunod eh. Di ba? Death threat yun. Di ba? Yun ang paano nga raw pala? Kakasuhan na ba yun? Alin? Kasi si BP, may minatuwa akong komento. Kasi si BP Inday daw nagbanta, kaya na-impeach. Paano daw yung nakalagay sa karsada na huwag tumawid, nakapapatay? Death threat din yun na. Di ba? Wala na si Bayani. Ganon? Kay Bayani yan eh. Hindi. Nandun din yung mga enforcer natin eh. Di ba, death threat din sa ano yan?
Talaga Huwag naman. kang tumawid na dito, mamamatay ka rito. Delikado ka. Ay, nako. So, yun po. Ngayon, hindi mo naman maaalis yung takot doon sa mga rider. Balikan natin yung punto na yun, Nelson. Totoo. Na sana daw po, pasensya na kayo na ikukumpara tuloy natin Sa ibang bansa. sa ibang bansa at maging sa bansa natin. Ang totoo, nawala na yan eh. Di ba? Babalik tayo sa administrasyon ng dating Pangulong Duterte. Yung mga petty crimes sa karsada dati, nangawala na yan eh. May, di ba, natakot na yung mga tao eh. Pati yung sa mga madidilim na lugar na tambayan ng mga adik, nangawala na yan. Ngayon nagbabalikan na naman eh. Kahit itanong mo naman doon sa mga galit sa mga Duterte na doon nakatira, Ayun, sila naramdaman nila yun nung panahon nun. Oo. Mas mabuti, aywan ko lang ha, ito, hindi, wag nyo naman pumasamain. Mas mabuti pa nga rin na may nakita kang napatay na adik, identified mong adik. Kumpara naman doon sa mga taong nakita mo na wala namang kasalanan, mabuting tao na nakikita mo na mamatay. Yun ang pinapatay Diba? nung Yun adik. yun ang pinaka nakakatakot naman na pangyayari sa bansa natin. Oh. Kapag ka may adik, ay lalo sa barangay nila, kilalang adik, yan, buti nga sa'yo. Ang problema kasi sa mga ganyan tao, yan yung nagnanakaw, di ba? Ayun, oo yan nga. yung nang hold up. Sakit ng ulo ng Sila community yung yan. kriminal eh. Oo. Oo. Sakit ng ulo ng community yan. Pinakikita pa natin yung ano. Yun, Oo. tumakbo pa nga yung rider eh, pero wala na. Oho. Nakarating pa ba ito sa ano? Ito ba'y, ano ba nangyari sa rider na ito? Hindi, yan yung umaga. Oh. O yan bulagta, no? Kawawa yung tao. Yun nga. Ay, nako. General Melesio Nartati, sir. I speak pa pala ang pinantira, no? Baka kailangan nating mag-calibrate ng strategy. Oo. Sabi nga natin, ako, ewan ko, Kasi ang maganda lang nila, ang magaling lang nilang nahaharang yung mga pupunta na rally dyan. kapag kami pupunta Baka pagka pupunta na rally, ang galing yung mga harang. nga. Diba? Identify nyo kagad. Hindi nakakapunta yung magrarally. Oo. Ibig sabihin, yung mga gagawa ng krimen, dapat naharang nyo na. Oo. Diba? Hindi lang yung... Hindi lang yung pupunta ng rally, harangin na pati nag-iisip ng krimen, deterrent dapat kayo eh. Oh, ang problema na... Kasi yun dyan, di ba? May patalim yun. Oo. Eh di sana na inspection yun. Oo. Huli ka agad yun. Huli yun. Bago makapanaksak, di ba? ang police, sabi yung kasi lagi ko na babanabangan, yung police visibility, okay po yan. Effective yan eh. Pero mas magiging effective yung police feelability. Nararamdaman mo sanang may police. Ang problema, may police sa 3 di pa lang ang pagitan mo. Pero sa gilid ng police, may nagdanakawan. Ay, hindi Diba? naman May niya mga pinapansin. snatcher. Hindi naman pinapansin. O kaya may ang dami yung CCTV. Ayan. Wala naman nakamonitor sa CCTV. Oh. Ito CCTV to, di ba? Ayan, oh. Eh di dapat doon nakita yan, na-report agad, di ba? Yun, oo. Kasi wala nag-monitor sa CCTV, kaya after the fact na yun nangyari. Oo. Di ba? Yes. Ay, Eto, napatext tuloy yung nasa St. Petersburg, Russia. akala ko St. Peter dito. Iba pala St. Peter yan. Iba, patay na yan. Oo nga, oo. Sa Russia daw po, Oh. sabi ni Lali Casillan, pag nakita ka natatawid, kahit malayo ka pa sa pedestrian lane, titigil na yung lahat ng sasakyan. Ayan, kita mo na. Malaya, limbawa, doon ka pa. Oh. Oo nga. Kasi dapat talaga ganun. Yan, yun lang, di ba? Hong Kong, Singapore, Nelson. Oo. Wala kang makikita ng pulis. Basta sabihin sa'yo, boss, ay, huwag kang lalakad ng basa, ha? Huhulihin ka dyan. Oo. Yun ang lagi sasabihin sa'yo ng kapwa mo Pilipino. Oh, huwag kayong lalabag sa batas trapiko, ha? Huwag kayong basta-basta tatawid. Tingnan nyo yung yung umiilaw. Minsan, bumabang-teng-teng, di ba? Teng, mga ganun dyan eh. Para pwede na tumawid. Pwede kang tumawid. Pero pagka ting-ting-ting-ting-ting, tumawid ka. Bibilisan mo na rin. Bibilisan mo. Huwag mo anyang gagawin. Ang laki ng multa. Talagang... Doon naman sa Singapore, maglaglag ka lang ng balat ng candy. Ayun, huli ka agad rin, doon. di ba? Oo. Oo. Pero alam mo bang unang sumusunod doon? Mga Pilipino eh. Siyempre. Pilipino. Oo. Pero pagdating sa Pilipinas, Sabi na, nako, dito wala namang batas dito. Yun, ang We can malungkot. bend the law just to please the people. report tayo. Ilang pamilya daw po ng missing sa Bungero nagsumite ng counter affidavit nag-counter affidavit sa DOJ. Kampo naman ni Atong Ang, hindi na ibasura ang reklamo. Aba, Erlo Bringas, Erlo, buhay pa pala itong usaping ito? Akala ko napunta na tayo sa ibang issue. Pwede
Yes, so nagsumiti na kayo ng mga counter affidavits sa Department of Justice o DOJ ang ilang pamilya ng mga missing sa Bungero kaugnay ng obstruction of justice complaint na isinampa laban sa kanila. Sa kabila nito, itinanggi nila ang paratang na tumanggap sila ng pera mula sa kampo ng negosyante si Charlie Atong Ang kapalit ng pag-urong ng kaso. Ayon sa mga pamilya, sila mismong lumapit sa abogado ni Atong Ang na si Attorney Caroline Cruz upang humingi ng payo at tulong at hindi raw sila sinikahit na itigil ang paghanap ng hustisya. Sinabi rin ng mga ito na ang naibigay na pinansyal na tulong ay hindi raw payoff o umamin din sila na may naibigay na pinansyal na tulong pero hindi raw yon kabayaran kundi munting ayuda lamang para sa kanilang mga gastusin. Samantala, hiniling naman ng abogado ni Attorney Caroline Cruz itong legal counsel ni Atong Ang na si Attorney Isabela Sabio sa DOJ na maibasura ang obstruction of justice complaint laban kay Attorney Cruz at sa iba pang respondents. Ayon kay Attorney Isabela Sabio, wala raw kasing batayan ng mga paratang at mga pagpupulong ni Cruz sa ilang mga pamilya ng mga missing sa Bungero na sila mismo ang humiling. Inamin din ng kampo ni Cruz na nagbigay ito ng munting pinansyal na tulong para sa mga pamasahe at pagkain pero nilinaw nila na walang kapalit na anumang kasunduan ang pag-urong sa kaso. Kasalukuyan nasa ilalim pa ng evaluasyon ng DOJ ang obstruction of justice complaint laban kay Attorney Caroline Cruz at iba pang mga respondent. Yan muna, latest, balik sa inyo. Salamat. Si Erlo Bringas po yan, naghatid sa atin ng balita. Mukhang lumamig na yung usapin na yung missing sa Bungero, no? Kasi natakpan na ng maraming usapin eh. Oo. Ay, nako. Anyway, break muna tayo. 5:30 na eh. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Ayun, nagbabalik sa atin. Ano? Ay, may text na sa atin ng Kuya Ome Piad. Sabi ng Kuya Ome, Jen, Nelson, sana wag niyo makalimutan. Classmate mo pala ito si Kuya Ome, Nelson? Ome? Oo, Piad. Parang magkaka-classmate do kayo. Nakalimutan mo lang kasi hindi sa ganong gwapo kayo. Kasi do kayo, magkakasama kayo, mga gwapo ro kayo. Natatandaan eh. Sige, ano sabi niya? Ha? Si Kuya Romeo, baka Romeo Piad kasi ang pangalan nito. Baka hindi mo na maalaala. Meron pa yung classmate doon sa amin na magkakasama daw kayong tatlo eh. Ba, talaga? Kung saan daw kayo nakakarating ng mga panahon eh. Kaya pala wala akong matandaan. Pero puro daw kayong pagdadalaw. Ano bang sabi? Baka kung saan mapapunta yung usapan eh. Sabi niya, nabasa ko na po ito po kanina, ang Kuya Ricky Haka, dyan daw po sa Palawan South. Oo, Ka Ricky, binabati po kasi si Rain Haka ng Doña Faustina Housing sapagkat birthday po niya bukas, July 18. Ayun, naulit lamang pala. Anyway, salamat din po Kuya Ome. At saka sa Ka Ricky Haka at yung kanyang anak na si Rain Haka na magdiriwang ng birthday sa araw ng bukas. Yan. Eto naman hindi natin nabati ito kahapon, Jen, dahil sa nasira yung aking cellphone eh. Ngayon, eto na, umubra na. Nagbe-birthday pala kahapon, happy birthday si Kuya Jonathan Herrera. Kuya Jonathan, ng Magdangal, San Miguel, Bulacan. Nung message ni Ate Sam kahapon. Anak ni Kaya Ray to eh. Ang pagbati ay mula po kay Tita Sam, Nini, at kay Daddy Ray Herrera. Ayan, nanonood sila sa Candaba, Pampanga. Oo nga. Pasensya na kayo kahapon, bigla kami naghabol ng oras eh, no? May mga gampanin, Ate Sam, no, ha? Nabasa ko yung text niya pagkatapos na nung ating obligasyon. Pasensya na po, pero habol namin ngayon na ang may birthday pala ay si Jonathan Herrera. Si Jonathan. Herrera. Birthday din ngayon ni Charo Gregorio, ha? Si Chati Chacha. Dalagang-dalaga pa po. 25 years old. Baka kayo po ay naghahanap. Pwede na bang ipanawagan? Bunta lang kayo dito. Ayun, Pagka ganyang mga edad din.
Pwede na panawagan. Panawagan, O oo. baka Malay makasuhan tayo natin, ng di ba? libel eh. Pag... Oo. Oo. Ate Chacha, Cha. ano ba ang mga qualifications daw? Basta pwede na. Hindi na ho namimili. Hindi na namimili. Alam nyo na. Oo. Jen at Nelson, watching po mula sa Centerville Extension. Pabati po kasi kay Kaalan Ocampo, June at Jaja Galamay from Dapdap, Kapas, Tarlac. Binabati Ayan. po kayo ng Kuya Abet Malate. Salamat po, Kuya Abet. Binabati rin natin ang mga taga Manitoba, Canada Oy. sa panguna po ng kanilang ka Roland Andrade at ka LJ Ricardo. Ayan. Salamat po. Binabati kayo ng ka Jessan Bocobo. Yan, report pa daw muna. Report po tayo, malapit ng, ito yung sinasabi natin kanina, Jen. Aha. Malapit na, ganyan na lang, oh. Makakasuhan doon ng non-bailable charge na plunder Oh. si dating House Speaker Martin Romualdez kasama si Cheese ayon mismo kay Ombudsman Remulla. Ito makakausap natin si TJ. Siya yung ganun. makapagpapaliwanag ng mga pangyayari. Sige nga. Oh. TJ Mendoza, ano bang sabi ni Ombudsman? Tama kayo, Jen and Nelson, no? Nabanggit kanina ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla na malapit ng makasuhan ng non-bailable charge na plunder si dating House Speaker Martin Romualdez at maging si dating Senate President Cis Escudero. Pero mga alam mo, Jen and Nelson, patawid pa lamang sa preliminary investigation of PI sa anti-graft body. Samantalang posible ring maharap o posible namang maharap sa reklamong conflict of interest ang apat na tinaguriang contractor, yung mga kongresista na contractor pa. Sila ay sina Uswag Ilonggo Party List Representative James Jojo Ang, Tarlac 2nd District Congresswoman Maria Cristina Cristi Angeles, CWS Party List Representative Edwin Garjola, at si dating Senior Deputy Speaker ng Kamara na si former Congressman Dong Gonzales. Close to filing na rin yan, Jen and Nelson, no? Ang mga pagsasampa ng kaso laban sa apat na kontraktor, lalo pat marami yung naiinip at naghihintay na may mapakasuhan ng kongresista na yung nalalapitang zona ng Pangulo. Yan ang latest mula ito sa Ombudsman. Balik sa iyo, Jen and Nelson. So gano'n daw kalapit yun kasi nakita namin minumusta sa kanyang kamay. Malapit na TJ eh. Jen and Nelson, paliwanag lang natin yung proseso, no? Yung ibig sabihin ng patawid pa lamang sa preliminary investigation o sa PI, ibig sabihin ay nasa fact-finding investigation pa lang sila. Kung umabot na sila sa preliminary investigation doon sa plunder complaint, doon na yung stage kung saan hihingan ng mga counter affidavit o ng mga kontrasalaysay itong sila Senator Cheese Escudero maging si dating House Speaker Martin Romualdez. Pagbibilang tayo ng 2 buwan o 60 days mula riyan ay magkakaroon na ng resolution ang Office of the Ombudsman. Ibig sabihin, ilang buwan rin tayong mag-aantay kung ang desisyon ba ng Ombudsman ay kakasuhan na o i-dismiss yung mga reklamo laban dito sa 2 lider na mataas at mababang kapulungan ng Kongreso. Ibig sabihin, patagal pa yan. Kasi preliminary investigation pa di ba? Oho. Samantalang yung kaso ni Senador Marcoleta, wala na, diretso na. Kulong ka agad. Diretso sa kalan. Oho. Di ba, TJ? Tama, no? Nagulat ang marami na mas nauna nga na naihain yung kaso ni Senator Dante Marcoleta kaysa dito sa ilang mga matataas ding opisyal ng Kamara at maging ng Senado na ilang beses na rin na na-implict dito sa flood control scandal, sa mga testimonya ng mga naging Senate Blue Ribbon Committee hearing at maging doon sa mga recommendations ng Independent Commission for Infrastructure ng ICI noong doon pa ako nagko-cover, Alex, Jen and Nelson. Pero TJ, bago mo lang tapusin, ikwento mo muna, kasi kahapon, kahapon ba noong isang araw, nagkaroon ka ng tsansa para mapasok yung new Quezon City Jail. Diba? Ipakikwento mo nga, ano ba yung mga natuklasan mo at ano ang nakita mo sa pasilidad ng new Quezon City Jail? Yan na Nelson, tama ka, no? Mapalad tayo na tayo yung napahintulutan na makapasok at maipasilip sa atin na personal yung mga facilities and even yung detention room ng mga ilang matataas na opisyal ng pamahalaan na currently nakadetain sa New Quezon City Jail sa Payatas, Quezon City. So pag-observe natin, tama naman yung mga sinabi ng observations ng BJMP officers baging ng Sandigan Bayan Justices na low congestion rate. Ibig sabihin,
hindi siksikan yung loob. Napasok kasi natin yon mula dun sa mga ilang detention facility, mula dun sa bungad, yung mga hindi high-profile na PDLs, hanggang dun sa mga high-profile o yung mga incumbent senators and maging si dating Senator Bong Revilla. Yung ulat na palabas na ulat na may ilang floor daw doon na mabaho o naamoy yung basura, gratefully and naman nung kahapon ay hindi ko yun na-experience kaya pa-follow up natin si Sir J. Rex Bustinera kung saan ba yung bahagi ng detention facility na may umaabot nga yung amoy ng basura dahil alam naman natin sa Payatas naging dating dump site ng basurahan. So yun ang i-verify pa natin. At doon nakita din natin personally si Senator Bong Revilla, maging si Senator Jinggoy Estrada. Pero that time nung pumisita tayo, Jen and Nelson, hindi pa natin nasilip si Senator Rodante Marcoleta na undergoing ng 1 week na isolation. Ganun. Pero yung kanyang facility na mismong pinagkukulungan, okay naman. Tama ka, kagaya nung ulat natin gapon, maayos yung ventilation at yung mga facilities doon na naka-ready for medical use dahil sa ulat natin din nagkaroon ng mild pneumonia itong si Senator Rodante Marcoleta, kung kaya't kailangan pang i-observe yung kanyang kalusugan bago siya isama sa general population. So 1 week isolation muna, kung okay na at wala ng mga medical interventions na kinakailangan, isasama na siya sa general population. Nakita natin doon narinig din natin sa BJMP nung hearing sa Sandigan Bayan, kung sakali man na magkakaroon ng mga emergency, kung kailangan idakbo sa pinakamalapit na ospital, nabanggit doon ng mga BJMP officers na sa East Avenue Medical Center ang pinakamalapit na government hospital na pwedeng pagtakbuhan sa mga PDLs. Kung sakali man makaranas sila ng mga medical intervention na hindi kailangan o hindi sapat yung facilities ng BJMP. Yung palikuran, maayos naman. Kasi alam mo, isa sa mahalagang yan, Nelson, di ba? Yung palikuran ba na silip mo, TJ, maayos naman? Tama kayo, Jen and Nelson, maayos yung palikuran at alam mo doon sa loob, kung makwento ko lang, maayos, marami silang leisure activity or recreational activity na pwedeng magawa doon para ang approach kasi ng BJMP ay transformative instead of punitive, Maging doon sa roof deck nila, mayroon silang, kumbaga, pwede silang magpa-araw, magpahangin doon sa roof deck. Ayun, ayun naman pala, at least mabuti. Teka lang, yung mga pagkain naman, pwede ba magpasok ng pagkain? Kasi halimbawa, ayaw nila ng pagkain sa loob ng kulungan. Pwede naman galing sa labas. Yun ang hindi natin nalinaw, kung ano yung mga bawal. Sa personal items, may mga request yung ilang mga incumbent senators and maging si dating Senator Bong Revilla. At dumadaan yun sa mga protocol. Kung mga personal items naman, kagaya ng mga hygiene kits and even yung mga food siguro na mga pwedeng maipasok yun sa loob. Dadaan yun sa ilang layers of security measures dun sa papasok pa lang, at papayagan lang sila nakainin yung mga yun dun sa mga allowed areas dun sa detention facility. Kasi maraming nanonood sa atin, gusto magpadala ng hopya kay San Marcoleta. Huwag ng hopya, baka sumobra yung Bawal ba? Yung sugar. Hindi, tayo na magdala. Tayo ipadadaan doon sa amin ni Nelson Dadalhin yung yung hopya ng paborito ni Sen. Pwede ba yun? Nako, kung ako ipapayagan muli ng BJMP, ako personal na magpadala ng hopya. Kami na, TJ. Huwag ganun kukunin mo pa Babawasan mo pa yung hopya pero yung visitation, yung pagdalaw. Yan. Sino pwedeng dumalaw? Yan paliwanag natin, Jen and Nelson, yung mga typically, yung mga persons deprived of liberty, yung mga PDLs natin, ang pwedeng bumisita sa kanila is yung immediate family members and maging yung mga abogado. Pero dito sa kaso nila Senator Rodante Marcoleta, Senator Jinggoy Estrada, na incumbent na mga senators, meron silang mga Senate staff na pwede raw bumisita dahil tuloy-tuloy pa rin naman ang kanilang mga trabaho bilang senador. Pero yan ay nangangailangan ng isang court order o kailangan ipagpaalam sa Sandigan Bayan. Kung pumayag ang Sandigan Bayan na papasukin o bumisita yung mga Senate staff ng mga ilang incumbent senators, saka pa lamang sila papayagan. So ibig sabihin, tuloy pa rin yung trabaho
ni Senator Rodante Marcoleta, in case man ay pagpaalam ng kanyang kampo na makapasok itong kanyang mga Senate staff para yung kanyang trabaho bilang isang senador, tuloy-tuloy pa rin kahit siya ay nakapiit sa detention facility. Ibig Ayun. sabihin, Oho. nakalista lang kung sino pwedeng dumalaw. Tama. Aha. Sige, ipalista mo yung pangalan namin. Jen Subarjaga, Nelson Lubao. TJ, ha? Stop. Ako nang bahala sa inyo, Jen and Nelson. Yan. Aha. Salubungin mo kami dyan sa loob ng bilangguan. Salamat lang marami. At least confirm natin, maayos naman ang kanilang kalagayan. Sabi mo nga ay yung, tagdon, yung hangin, maayos. Ventilation. Yung ventilation. Aha. Sige. Okay. Thank you very much, TJ Mendoza. Yan po si TJ. At nag-report sa atin ukol dun sa una, yung sa ombudsman. Pangalawa, yung kalagayan po ng New Quezon City Jail. Nelson. Yan. Sabi naman ng Kuya Aris, Jen, pabati naman ang anak ko na si John Mark Bagisa at Dina Bagisa. Nakatira din dyan, kapitbahay mo rin sa Medonia Paustina. Lagi po ako nanonood sa programa ninyo, Rolando Bagisa, mula po sa Punturin, Caloocan North. Ayon, salamat po ng marami, Kuya Rolando Bagisa. Ayan. At binabati natin pala itong aking pamangkin na si Mika. Mika? Lubao. Si Mika. Graduate na ng BS Nursing. Aba, congratulations. Parang balak mag-doktor nito. Congratulations, Mika, ha? At happy 80th birthday naman kay Nanay Carmelita Supan ng Tarlac City. Mula po sa mga anak at apo na taga Hong Kong. At greetings din sa Malayo and si Bida family from Binyan City, Laguna. Yun. At pag-uusapan nga natin, Nelson, next Monday, hindi itong Monday na dating, kundi next Monday, ay July 27, kasabay po yan ng SONA ng Pangulong Bongbong Marcos. July 27, SONA. State of the Nation Address. Yes, Ngayon pa lamang daw po, ay binubuo na ng Pangulong Bongbong ang kanyang magiging talumpati para po sa kanyang ikalimang State of the Nation Address. Tuloy ba yan? Tuloy na tuloy po. Ba't mayroon ka ba balitang hindi matutuloy? Hindi pwedeng hindi matuloy kasi constitutional ito eh. Sa bagay. Constitutional. Sabi po ng Palace Press Officer Claire Castro, sa ngayon pa lamang tinatapos na po ng Pangulo ang pagsusulat mismo. Siya pala mismo nagsusulat ng kanya pong SONA. At patuloy niya ang pakikipagpulong ng Pangulo sa mga pinuno ng ahensya ng gobyerno para sa mga updates. Pagdating daw po sa seguridad, lagi naman anya itong pinaghahandaan bagamat hindi na ito isa sa publiko dahil daw po sa mga operational procedures. Sa tanong naman kung iimbitahan ba ng Malacanang si VP Sara Duterte sa SONA, sabi ni Castro, kabara ang punong abala rito. Ayun. Pero protocol yun, no? Parang SOP yata na laging iniimbitahan ang mga buhay, dati at kasalukuyang opisalis ng ating pamahalaan. Dapat nga, imbitahan nila si dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan. Kasi ex-presidents eh. Susunduin galing sa ano? Dapat may invitasyon kasi protocol yun. Hindi, baka hindi na bumalik sa dahig yun pagka ibalik sa Pilipinas. Ganun ba? Dapat lang. Hindi, dapat ako naman. Oo nga, pwede yun. Siguro pwede sumulat si Pangulong Duterte. Ako po may karapatang sumaksi sa SONA. Personal. Di ba? Dahil dyan, hinihiling ko po sa inyo na ako'y maka-attend ng... Hindi, wag na siya. Mahirap pa yan eh. Ganon? O anong gagawin? Kay Donald Trump na siya sumulat. Ganon? Oo, di Oo ba? nga, no? Ako'y Dear ikinulong. Donald Trump, extract me ASAP. Extraction nga yun. Hindi, sabihin na lang niya, yaman din lamang mayroon kang mensahe tungkol sa ICC. Gustong-gusto kong dumalo sa ikalimang SONA ng Pangulong Bongbong. Tulungan niyo akong i-extract dito. Doon pala bagsak. Talaga naman. Ayun po, paghandaan natin. Pero again, hahanapin nga po ng ating mamamayan ngayon, after 1 year, matapos na iutos ng Pangulong imbestigahan ang flood control anomaly, ano ang resulta? Ayun nga. Sino-sino ang mga big fish na nakulong?
Ituturo bang big fish si Jinggoy? Ituturo bang big fish si dating Senador Bong Revilla? Oo. Ano ha? Wala namang kinalaman sa flood control yung pagkakakulong ni Senador Marcoleta. Wala. Hindi niya pwedeng sabihin ano yun. No? So, yun po. Pagka binanggit pa niya yun, Oho. ako, ewan ko na kung ano mangyayari. So, sino? Ipinahiya nyo na ng todo eh. Oho. Tapos, babanggitin mo pa sa SONA. Nako. Di ba? Oho. Ewan ko lang kung baka ikaw mabalik ka na, mahiya ka naman. Aha. Pero Diba? tingnan natin siguro. No? Ako naman naniniwala. Siguro babanggitin din ng Pangulo yung naging produktibong pagpunta niya sa ibang mga bansa. Di ba? At ang pinakahuli nga sa parte ng Singapore. Oo. Di ba? Ano ba yung bago mag-Singapore? Ano yung pinuntahan niyang huli? Japan ba yun? Japan. Hindi. Canada. Canada. Di ba Oo doon nga na si... kay Justin Trudeau. Doon nga pala sa si Auntie Claire. No? Ayun po. This year, mula nung SONA hanggang sa kasalukuyan, ayun. At sana magkaroon din tayo ng pagkakataon, Nelson, no? Makapanayam ang mga cabinet secretary. Ano ang i-contribute nila, di ba? Sa SONA ng Pangulong Bongbong kasi sila magre-report dyan eh. Di ba? Ayun. Pero hindi ko lang alam dyan kung gaano kalaki ang mga mangyayaring kilos protesta sa SONA. Sasabayan daw ba talaga? Marami daw? Bata pa tayo dyan, reporter, lagi namang may rally. Bagay, oo. No? Kahit na sinong presidente ang umupo, pag SONA, may rally talaga. Meron talaga, tama ka. Kaya ako naman sinabi kung hindi natin alam kung gaano kalaki. Kasi nakita ko rito sa Facebook page ni ito ba, retired General Romeo Poquis to, di ba? Yes, kilala ko yan. Si Pokis. Meron silang ipinost dito na magaganap na indignation rally ng United People's Initiative. Ayan nakalagay dito, Sunday, July 19, sa 7 iba't ibang mga lugar. Ang dami nito. Pag nagkataon, Sunday. Itong Sunday yan ha? Itong Sunday, iba pa yung mismong sa SONA. Yung sa SONA. Oho. Ang ibig ko sabihin, kung yung July 19 ay may rally na sila sa 7 iba't ibang lugar kasamang Metro Manila, lalo na siguro pag dumating ng SONA, hindi naman siguro papayag na tahimik lang itong grupo ni Totoo. General Poquis. UPI yata yun, ba? UPI. United People's Initiative. Oho. Ang balita ko ay mukhang dumadami yung supporter nito. Kasi nakita ko nung nakaraan dyan, di ba, sa Liwasan. Liwasan, yes. UPI din yun, di ba? Kahit Yun, umuulan, hindi umalis yung mga tao. At lalo pa dumami. Tama. Ngayon, parami pa yung mga yan. Oo. No? Lalo na't may mga... Dati ang nakikita natin sa SONA, mga militanteng grupo, no? Oo. Ngayon, hindi naman maituturing na militanteng grupo ito mga ito. Oo. At diba? saka ito pa, Jen, ha? May papakita tayo. Ano yan? Ito po ay survey ng SWS. Ayan, buti hawak ko na rin eh. Kasi nabanggit natin kung bakit dumarami yung supporter nitong United People's Initiative. Oho. Baka ito rin yung pulso ng bayan sa ngayon. Opo. Pakita mo nga yung... Ano ba nandyan sa'yo, dyan? Hindi. Ito yung may kinalaman sa satisfaction rating. Yan. Ano ha? Oo. Pero ito po, satisfaction rating ng dalawang mataas na opisyal ng ating bansa, Yan. President Bongbong at saka si Vice President Sara Duterte. Ano bang nakalagay? Ano bang nakita? Sa pahayag po, ang nag-survey, mga kababayan, ay ito pong SWS, Social Weather Station. Umakyat daw po sa positive 31 ang net satisfaction rating ni BP Inday Sara Duterte at batay daw po sa pinakahuling SWS survey na isinagawa noon pong June 20 to 29. Kasalukuyan taon sa survey, 58% ng mga respondent ang nagsabing satisfied sa performance ng Vice Presidente. 26% ang dissatisfied. Mataas, 16% ang undecided. At ayon pa po sa SWS, positive 31 ay nasa antas ng good, mas mataas ng 2 puntos kumpara sa positive 29 noon pong March 2026. Tumaas pa pala siya ng ilang puntos. Si Pangulong Bongbong Marcos po naman ay nagtala ng negative 7% net satisfaction rating kung saan 38% po ang satisfied, 45% ang dissatisfied at 17% ang undecided bagamat tumaas ito mula sa negative 15 noon pong March 2026
nananatili itong nasa antas pa rin ng neutral ayon po sa SWS. Medyo nabawasan na pala. Dati kasi negative 15 Nelson eh. Ngayon na naman daw po ay naging negative 7 pa rin. Technically, ay nabawasan pa rin naman yung mga yung kanyang yung net satisfaction rating. Kaya lang, negative pa din. Yun nga lang po. At saka kung ikukumpara mo dyan sa negative 7, sa positive 31, ay medyo malayo yun. ay oo. Doon pa lang sa negative at positive, apakalayo na eh. Ang problema dyan, sa lahat ng mga opisyal, kasi pati si Senate President Sherin Gutierrez dyan positive ang rating niya eh. Pati si House Speaker Boji D, positive din. Pati ang Supreme Court, positive din. Ay mukhang negative lang ay ang Pangulo. Nako. Para mali yung pinakita kanina na positive 38 eh. Negative 7 eh. Yung atang binabanggit na pinakita din 38 ay yung satisfied. Yung 7 net satisfaction. Net satisfaction rating. 38% ang satisfied, 45% ang dissatisfied, at 17% undecided. Sa Pangulo po yun. Ayun. Kaya lang, apakalayo nga, di ba? Apakalayo nga. Tignan natin siguro, baka naman makabawi itong saunang darating. Kasi dyan sa gagraduhan ng taong bayan eh. Kaya kasi dyan, di ba, pagka tinawag na satisfaction, yung nasiyahan ka, di ba? Yes. Kabuuan ng performance. Paano ka naman masasiyahan kapag may binanggit ka na sa halip na mangyari yung sinabi mo, kabaligtaran ng nangyayari? Well, yan ang malungkot at ang mismong bumabali pa yung mismong mga kakampi niya. Yun nga. Sabi niya, ayaw niya ng impeachment, nagkaroon ng impeachment. Sabi niya, imbestigahan ng flood control, biglang tumigil ang mga investigasyon. Yan. So, ano pa, hindi natin masisi ngayon ng mga mamamayan na ganyan ang ibigay na grado sa kanya. Yes. Ay, nako. Well, anyway, habol natin. Mula po kay Rosalie Inayan ng Lapas, Iloilo South. Palagi po ako nanonood ng 100% tsaka ng Saganang Mamamayan. Ano kagad nga. Daming salamat. Rosalie Inayan. Happy birthday po kay Rodimer Daprosa ng Quezon City. Happy birthday po kay Raymond Razon Recato. Ayan, salamat po ng marami. Si Migs naman, binabati daw po niya mga taga Sapang, Tagalog, Tarlac City, at si Ka Adonis Simeon at Lorna Simeon ng kanyang pamilya. Mula po kay Kuya Migs Tapia. Kita mo, dati natin itong staff dito sa Saganang Mamamayan. Nasa na siya? Ay ngayon marami na sakop ng mga Tarlac na. Oo nga. At siya na ngayon nag-uutos doon sa mga dati inutos-utosan lang dito. Mig, salamat na marami sa iyo. Magpakagaling ka dyan at ikaw ay magbunga ng marami. Si Tatay Juan at Nanay Vilma Mercurio, maabigyan buklas po. Magandang hapon po. Sabi naman ng ka Rene Garcia, ay, salamat po ng marami. Isi-share namin ito sa susunod, Pakibati rin po sa ka Percy. Magandang hapon po sa inyo, At sa ka Rene Garcia. Sabi naman ng ka Dan Gala Jr., pakibati daw po, nanonood ngayon ang mga taga Bislig City, Surigao del Sur. Kamusta na po sa Jen, Nicole, Jewel, Elijah mula po sa Kadan Gala. Ayan. 6:00 na. Manood po kayo. Mga mainit na balita. Ito na po ang ating palatuntunang Saganang Mamamayan. Programang paborito ng bayan. Dahil Friday po ngayon, happy weekend and see you on Monday. Bye!